po, hindi ko po sukat akalain. Ako po pala'y sangkot dito sa kwentong ito. Noong ko pa po sinasabi, mga kapatid, mga kababayan, wala po akong kahit anong social media account. Kaso dito po, sa pinalagan na ito ng MTRCB, ang nagtalutang po ng napakalinaw na fake news ay may handle na Anima Christi Fermin. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong chika patron. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Matapos ang ilang araw na pananahimik, sa wakas nagsalita na si Nanay Christi Fermin ng kanyang panig tungkol nga dito mga kachika sa nagte-trending na balita na siya daw umano ang nagpakalat ng chismis na si Vice Ganda raw ay ipinatawag ng MTRCB dahil dito sa bago niyang commercial sa McDonald's. Mga kachika, kung aware kayo, di ba si Vice Ganda nga merong recent commercial na ini-endorse niya itong chicken ng McDo. At ayon daw sa kumakalat na chismis na ito, si Meme Vice pinatawag ng MTRCB, partikular na ni Chairperson Lala Soto, dahil daw nalaswaan daw sila sa paraan ng pagkain ni Vice ng chicken ng McDo. Yung mga chika, nakakatawa. Ngayon, parang inihahambing daw kasi nila yung paraan ng pagkain ng chicken ni Vice Ganda doon sa paraan din ng pagkain niya ng icing na naging sanhi nga nung kanilang 12 days na suspension. Noong October 27 lang kasi mga kachika, mga alas 9 ng gabi, merong nag-tweet galing sa isang ex o dating tinatawag na Twitter na si Vice Ganda raw ay ipinatawag ng MTRCB. Babasahin ko mga kachika yung entire na nilalaman ng tweet na ito. Just in, Lala at MTRCB ipatatawag ang McDonald's Philippines at si Vice Ganda dahil umano sa pagkain ng chicken McDo gamit ang bibig na tila may hawig sa paraan ng pagkain nito ng icing sa 8 Showtime na nagpapakita na sarap ang host sa pagkain. So mga kachika, yung tweet na yan nagkaroon ng 2.8 million views. Libo-libo rin mga kachika yung mga nag-retweet, yung mga nag-like at yung mga nag-comment. So di ba mga kachika, nakakagimbal yan dahil kung yan ay fake news, ang daming nakasagap niyan. Paano kung hindi nila alam na fake news yan? Di naniwala sila dyan. Kaya nga ako, hindi ko ginawa ng content ito dati nung sumabog tong balitang ito. Kasi duda na ako Yung pangalan no account na nag-tweet nito at Alt Christi Fermin. So mga kachika, ang sabi ni Nanay Christi Fermin, itong account daw na ito ay hindi sa kanya. Poser daw sa madaling salita. Tapos ngayon mga kachika, tinignan ko yung account na ito, naka-disable na siya. Siguro dahil sa dami nga ng nag-report na nagbibigay ito ng misinformation o fake news, kaya alam nyo yun, dinown na siya ng X or Twitter. Ngayon mga kachika, nung nagpahayag si Nanay Christi Fermin ng kanyang panig, sinabi niya na wala daw siyang kahit anong social media account. Kaso dito po, sa pinalagan na ito ng MTRCB, ang nagtalutang po ng napakalinaw na fake news ay may handle na Anima Christi Fermin. May blue check po ito sa Twitter. Yung dating Twitter na ngayon ay X na. At nakakaloka ito, may 2.6 million views na po ito. Verified account po ito. Wala po akong kinalaman dito. Mga kachika, para sa kanya meron daw siyang napakaraming poser sa social media. Pero pinanindigan niya sa mismong programa niya na dalawa lang daw ang kanyang talagang official na ginagamit sa pagbibigay ng showbiz balita. Iyon ay ang kanyang YouTube channel na Showbiz Now na at yung Christi Ferminit sa TV5. Kaya naman mga kachika, talagang todo depensa dito si Nanay Christi Fermin.
parang takot na takot siyang banggain si Vice Ganda eh. Siyempre, pag binangga niya yan mga kachika, 15 million followers niyan, sa X pa lang, Twitter account pa lang yan. Wala pa dyan yung Instagram, wala pa dyan yung Facebook. Babanggain niya yan, sandamukal na bashers niyan. Diba? Kaya gano'n na lang siguro yung kaba niya. Kaya naisipan niya kaagad magbigay o magpahayag ng kanyang panig. Panoorin nyo tong bidyong ito mga kachika. Po, hindi ko po sukat akalain. Ako po pala sangkot dito sa kwentong ito. Noong ko pa po sinasabi, mga kapatid, mga kababayan, wala po akong kahit anong social media account. Alam niyo po yan. Yung pong mga naglipa na FB accounts, 37 mahigit po yan. Iba-ibang pangalan, may Cristinelia Fermin, may Christy Fermin, merong H, walang H, ganyan. Hindi po akin yon, mga posers lang po. O di ba mga kachika, talagang mariin niyang itinatanggi na siya ay may kinalaman sa pumutok na balitang ito kung saan ipinatawag daw ng MTRCB si Vice Ganda dahil sa malaswang pagkain ito ng manok sa McDonald's. Ano, natatawa ako eh. Kasi isipin nyo yun, kilala natin to si Nanay Christy Fermin eh. Ang objective niyan lagi, mag-provide sa atin ng mga showbiz balita. Actually, yung ibang mga content ko, kinukuha ko lang din dun sa mga content niya. Kasi mga kachika, meron siyang mga reliable source kuno na pinanggagalingan ng kanyang mga chismis. Itong pangyayaring ito, pinaninindigan niya na talagang wala siyang kinalaman. Ramdam ko na parang natatakot siya kay Vice eh. Pinagdiinan niya rin na wala siyang personal na galit kay Vice Ganda. Idinagdag niya pa na sinusuportahan niya pa nga daw si Vice Ganda kapag may mga adhikain ito at never niya daw itong kinontra. Except lang doon nga sa malaswang pagkain ito ng icing kasama si Ayon Perez sa harap ng mga bata. Kumbaga doon lang daw talaga siya nagkaroon ng grudges o galit kay Vice Ganda. Hindi naman po tama na ako na walang personal na galit kay Vice Ganda. Wala akong personal na anumang pahinuhod sa kanyang mga ginagawa. Kinokontra ko po ba ang bawat gawin niya? Hindi. Isa lamang po ang kinontra ko. Yung tungkol sa ginawa nila ni Ayon sa Showtime, na yan naman po ay kinatigan din ng MTRCB at ng marami nating kababayan. Kaya nga po, nasuspinde sila ng 12 araw. Yun lamang po. Ngayon mga kachika, okay din na si Nanay Christy Fermin kinlaro itong balitang ito. Kasi sa totoo lang, maraming nagagalit Kumbaga talagang siya yung titirahin kasi fake news ito Tapos isipin nyo yung MTRCB kumagat dito. Kumbaga nabasa ng MTRCB to, tapos nagbigay sila ng official statement na wag basta-basta kakagat sa mga fake news. Yari ka dyan, Christy Fermin, kung hindi ka nagbigay ng panig mo rito sa issue na ito. Siguro in some way medyo napanatag na siya dahil yung mga followers, mga supporters ni Vice Ganda talagang siya yung babanatan. Idinagdag din dito mga kachika ni Nanay Christy Fermin na galit din daw umano siya sa mga fake news. Kumbaga kapag siya daw nagbabalita, sinisigurado niyang meron siyang ebidensya, meron siyang sapat na batayan. At kung totoo man lahat ng sinasabi na ito ni Nanay Christy Fermin na siya biktima lamang ng fake news na ginagamit lamang yung pangalan niya para alam nyo yung ibang mga content creator makagather ng maraming views, sana wag na natin siyang batikusin, wag na natin siyang i-bash. Kumbaga wala rin naman tayong sapat na ebidensya kung siya ba talaga yung taong nasa likod nitong at Alt Christy Fermin na account na ito sa X o Twitter na ito. Wag na lang natin siyang batikusin. Siguro umalma tayo o tirahin natin siya kapag yung balita na ipinrovide niya talagang nanggaling sa bibig niya. Baga nanggaling dun sa official channel niya na Showbiz Now na o dun sa Christy Ferminit na programa niya sa TV5. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna.
Sana wag niyong kalimutang bisitahin na ang ating website na chikapatrol.net at ilagay din ninyo ang inyong mga opinyon dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.